Hi guys! Welcome back para sa vlog natin today. I-share ko na sa inyo kung nakamagkano ba kami nung nakaraang Hanoi Sapa trip namin. At syempre, mga tips and tricks. Lahat ng mga pwede kong i-share sa inyo pag-uusapan natin sa video na to. Nandito yan lahat sa aking handy-dandy notebook. Umpisahan na natin. Nag-Hanoi kami guys, May 5 to May 10. Nasa Hanoi kami ng May 5 to 6. Tapos pumunta kami ng Sapa ng May 6 to 8. Tapos noon bumalik na kami ng Hanoi May 8 to 10. Nag-book kami sa Cebu Pacific. Merong seat sale nung na-book namin to. Ang total para sa dalawang tao, 11,811.68. Itong booking namin na to, round trip airfare. Round trip na 20 kilos baggage. Isang piraso lang. Isang piraso papunta, isang piraso din pabalik. Tapos round trip din na seats. Para siguradong magkatabi kami ni Bri. Sa hotel naman, na-book namin ito mga 2 araw o 3 araw lang bago kami lumipad. Ang total ng hotel bookings namin sa Agoda ay 6,257.03. Bale, 3 bookings yung ginawa ko. Una, yung unang gabi namin sa Hanoi. Pangalawa, yung 2 gabi namin sa Sapa. Tapos pangatlo, yung pagbalik namin sa Hanoi, 2 gabi ulit. Ang pangalan ng hostel namin sa Hanoi, Hanoi Jade Hostel. Sa Sapa naman ay D-Home Sapa. Highly recommended namin yung D-Home Sapa. Sobrang ganda niya. Bagong renovate eh. At meron kayong view doon sa train. So kahit na naguhugas kayo ng pinggan doon at may dumaan na train, makikita nyo. Yung hostel naman namin sa Hanoi, para sa akin mga maghanap po kayo ng iba. Nung unang gabi namin, nakita nyo naman siguro yung reaction ko doon sa first vlog. Pero nung pagbalik namin, kung ano yung hotel na ina-expect ko, binigay naman nila sa amin. Yun nga lang, nasa 5th floor siya. Sobrang layo ng itsura nun kung ikukumpara ko dun sa unang gabi na room na binigay sa amin. So ayun, hindi ko siya ire-recommenda kahit nakuha ko yung gusto kong room nung huling 2 days namin. Bakit? Kasi kung i-book nyo yun at i-expect nyo yung room na binigay sa amin nung last 2 nights namin, tapos ilagay kayo doon sa likod, yung unang room namin, syempre 'di ba? Ayoko kayong mapunta doon. Kung napapanood nyo na yung ibang travel vlogs namin, alam nyo yan guys, wala akong kaarte-arte. Kumbaga, alam ko na yung i-expect ko eh. Kapag mura lang yung binook ko, syempre, hindi naman ako mag-e-expect ng bonggang-bongga. Walang problema sa akin kung sobrang liit ng room, basta malinis siya at maayos. Alam mo yung kahit nga walang mini ref, walang safe, okay lang sa akin, basta maayos, lalong-lalo na yung banyo. Grabe yung CR namin dun sa unang room nung unang night namin sa Hanoi Jade Hostel. Grabe talaga. Alam mo yun, guys, kung hindi lang ako nagtae dahil sa ininom kong kape noon, hindi ako matatae dun. Ganong ka-OA dahil ang dumi. Alam niyo yung bidet? Nag-bidet pa, sobrang dumi. Hindi ko... Arte yan. Hindi, seryoso. Kung hindi ka man maarte at makita mo yung bidet na yun, talagang mandidiri ka din. Napakadumi, tapos yung toilet bowl, grabe, sobrang dami niyang stay na, ewan ko kung napakita ko ba siya, nahagip ba siya ng camera or what, kasi parang hindi ko rin siya kayang tignan ng matagal. At alam niyo ba, naligo ako doon, sumabay pa talaga ako kay Bri kasi ayoko ngang hawakan yung shower. Ano siya eh, alam mo yung para siya nagkakalawang na parang namumuti-muti, hindi mo alam kung amag ba yun o kung ano man. So para wag na nating pahabain, wag na nating pag-usapan pa, hindi namin nire-rekomenda ang Hanoi Jade Hostel. Hanap na lang kayo ng iba mga Walang problema dun sa staff, mababait yung mga tao dun, pero yung mismong room. Ako na hindi maarte, ganito yung reaction ko. Paano pa kaya kung yung medyo maarte at yung napaka-arte magro-room dun? Kaya please, hanap po kayo ng iba. Yung tinuluyan namin sa Sapa, ibang klase yon. Sobrang gustong-gusto namin, highly recommended. Mag-book po kayo doon sa Agoda, D-Home Sapa. Self-check-in and self-check-out po doon. Doon sa pinaka-voucher na ibibigay sa inyo ng Agoda, merong number doon, WhatsApp number nung pinaka-owner or nung host. I-contact nyo lang sila para mabigyan nila kayo ng QR code, pati na rin maturuan kayo kung paano ba kayo papasok doon sa room nyo. Next na, binayaran namin travel tax, 1,620 per person, 3,240 kami ni Bri. Ang binayad namin dito, credit card. Ang mga mode of payments na tinatanggap nila, cash, credit card, GCash. Pocket money, ang total na dala namin ay 500 USD pero ang napapalit lang po namin doon ay 400.
400 USD, so more or less nasa 22,800 pesos yun. Gumamit din kami ng credit card sa mga bookings namin sa Grab. Tapos, yung nagpunta kami ng Aeon Mall, sinwipe namin yung damit ni Kavi, pati yung sapatos na inuwi namin sa kanya. Ayun, lahat ng yun nasa more or less 7,000 pesos. Kapag napanood niyo po yung vlog, lahat ng mga binili namin doon, kung hindi ko sinabi na credit card, ibig sabihin po nun, galing po yun sa pocket money namin. Kasi nag-credit card na lang naman kami nung huli na eh. Dahil nga nagdala kami ng sasakyan, nagpark kami sa NAIA Terminal 3 multi-level parking. Ang total na binayaran namin doon ay 1,710. Makikita nyo po yan sa last part ng video kung nakailang oras ba kami. Klook bookings naman, nag-book kami sa Klook, dalawa lang. Sleeper bus pati yung Sun World Fancy Pan. Sleeper bus round trip, dalawa na kami ni Bri, 1,099. Yun ngang binook ko dito guys, yung ano lang, yung regular lang, pero na-upgrade kami sa cabin. Sa totoo lang, ayoko kasi nung cabin, yung talagang nakahiga lang na ganyan. Gusto ko sana yung nakaupo lang, yung parang medyo naka-recline lang yung upuan, katulad nung bus namin, nung nag-ano kami, Singapore to Malaysia. Pero ayun nga, dahil nga na-upgrade kami, wala naman akong magagawa. Medyo mahal yung ticket sa Sun World Fancy Pan Legend. 4,854.70 naman yung binayaran namin sa Sun World Fancy Pan. Medyo mahal siya, pero marami naman kasi yung kasama. Maganda yung nakuha namin. Meron din palang pagpipilian doon na merong kasamang buffet. Kayo, kung masusulit nyo naman yung buffet, okay lang. Pero para sa amin, hindi namin siya masusulit, so hindi namin kinuha yun. Huwag kayong mag-alala dahil marami pong kainan doon. Ang total na nagastos namin sa aming Hanoi Sapa trip ay 58,777.41. So, nasa 29,000 per person. Sa totoo lang guys, nalakihan ako dito sa 29,000 per person kasi parang naisip ko nun, baka mga maka 20 to 23,000 per person lang kami. Kaya nga lang kasi, ang dami naming binili, lalo na pampasalubong kay Kavi, yun pa lang yung mga credit card namin, nasa 7,000 na. Kaya kung hindi naman kayo bibili ng pampasalubong nyo, kung wala kayong ibang bibilihin, talagang tour, kain, puro ganun lang kayo doon, pwede yun, posible na 20,000 per person o mas mababa pa. Tsaka guys, dito sa alis namin na to, ang dami naming kumbaga extra gastos. Katulad na lang nung mali kami ng Lamesa Cafe na pinag-antayan. Galing dun sa isang Lamesa Cafe, papunta dun sa isa, diba, nag-ano kami, yung padjak nila, 150k per person, yun palang 300k na. Tsaka yung pamasahe namin, yung sa Sapa, from babaan ng bus papunta sa Disapa, ang siningil sa amin, 50k per person. Pero nung pabalik, 50k lang pala, dalawa kami. At ito pa, yung jacket, 'di ba? Kung nagdala lang sana kami nung jacket, hindi na sana kami bumili nung puffer jacket na 1,000,000.1. 1,100,000, 'di ba? Ang laki nun. So yun, marami kaming mga extra gastos, kaya naman lahat naman ng yun share namin sa inyo para yung mga pagkakamali namin hindi nyo na maulit. At para syempre makatipid din kayo at magastos nyo sa iba yung pera na yun. Sa pasalubong naman guys, yung binili namin sa Max Coffee na yung coffee cashew, tsaka yung macadamia, masarap yun. Yung coffee cashew kakaiba siya, so masarap yun. Tikman nyo, bumili kayo nun. Yung kape, hindi pa namin natatry. Kung gusto nyo naman ng mas affordable, pupunta kayo sa mga grocery store nila sa supermarket. Yung pinuntahan namin sa Aeon na supermarket, doon ang mumura. Marami kayong pagpipili, maraming mga kape na pagpipilian doon. Kung ayaw nyo nung binubrew, kung gusto nyo 3-in-1, yung mga ready to drink, marami po doon. Sa requirements guys, passport lang. Dapat yung passport mo hindi may expire within the next 6 months. Round trip ticket, IO questions, wala namang gaanong tinanong sa amin. Binanggit na namin yan doon sa pinakaunang vlog, walang hinanap sa amin. Hindi po kami hinanapan ng ticket pabalik, hotel booking, wala. Pero ang pinakamaganda, ready po kayo. Kasi kami kapag umaalis, dahil nga may business kami, lagi kong dala yung business permit, yung BIR namin, yung FDA, yung mga ganun, yung katunayan na meron kaming business dito. Ayun lang, kung may tanong pa kayo, comment nyo lang yan dito. Thank you for watching. Sa ulitin, bye!